Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpapabuti ng Diyos sa buhay natin. Tayo po muna yung manalangin. Lord, salamat po Ama sa umaga nito, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang iyong mga anak, Panginoon. Dalangin ko, Lord, sa bawat pumupunta, umaatin, Panginoon, sa iyong gawain na mayroong magpapapalang ibibigay, Panginoon. Especially yung kalakasan ng pangatawan, Panginoon, kagalingan kung mayroon mong karamdaman. Salamat, Padre, sa umaga nito, Panginoon. Bigyan mo kami ng pangunawa, Panginoon. Maunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord. Ako, Panginoon, bilang lingkod mo. Tulungan mo ako, Panginoon, at mga ibahagi ay lang sa iyong kalooban mo. Pagpalain mo, Lord, ang bawat isa na ito, Panginoon, nalagigit ang iyong mga salita, Panginoon, na amin pong pag-aaralan niyo ng umaga. Salamat po, Ama. Pangdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin yung Panginoon. Hallelujah. Tayo po muna ay manood ng maikling video bago po ako mag-umpisa. Kung ikaw ay committed sa Panginoon, yan po ay mapapatunayan. Kahit umuulan, a-attend ka ng church. Kahit mainit, a-attend ka ng church. Kahit may problema, a-attend ka ng church. Mag-aalagad ka sa Ginoo, anuman ang sitwasyon sa iyong buhay. That is what we call commitment. And it is really obvious in the life of the Apostle Paul. His commitment is really wonderful. May mga mananampalatayang pag nahirapan, ayaw na. Pag nasaktan, ayaw na. Kapag kami pinagpe-pray at hindi sinagot yung prayer, ayaw na. Kapag ka na-offend, ayaw na. Mga kapatid, napakahalaga ng commitment. At ito ay mangyayari lang kung magiging katulad tayo ni Paul na merong goal. At yan po ang magandang example. Have a goal like Paul. So napakaganda na makita natin ang larawan ng isang committed believer, committed servant of God, committed Christian. And nowadays, because of the many reasons, it is very seldom na makakakita tayo ng mga mananampalatayang committed sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Naalala ko kasi nung maliit pa yung mga anak ko. Alis kami sa bahay, hindi pa kami nakabihis. Nagbibihis kami sa likod ng church. Doon ko binibihisan sila. Tapos pag alis namin, kasi may dinadaanan kami ilog. Pag alis namin doon, bibihisan ko na naman yung damit ko na pampasa. Kasi tatlo sila eh. Dalawa sa dito, tapos sa balikat ko. Kasi yung tubig bisan pag tumatay, hanggang dito, pupunta lang sa amin, nakarating na siya dito rin eh. Uwi kami ng ganang kalaking tubig. Pero, alam niyo, mas masarap yung mayroong kaunting pinagdadaan ng hirap para bago talagang feel na feel mo pag nag-worship ka, ramdam mo eh. Sa pag-uwi mo, nandun yung presensya ng Panginoon. Yung paglilingkod po natin sa Panginoon ay sana po talagang gamitin natin yung puso natin. Kasi ang pagpapala ng Panginoon sa atin ay hindi po basta-basta. Na ibinubuhos ng Diyos sa atin. At talagang kumbaga nakapila na, ibibigay na ng Panginoon. Gusto ng Panginoon makita sa atin. Siya pa talaga ang ating Lord. Ang pangkat po ng ating pag-aaralan, sino ang Panginoon mo? Sino ba ang ating Panginoon sa buhay natin? Kung naalala niyo si David nung panahon na siya ay nakipaglabang kay Goliath. Sabi niya, may dala kang espada, malaki ang iyong sibat, pero sa araw na ito ibibigay ka ni Yahweh sa akin. At nagtagumpay po si David. Hindi siya natakot kahit anong laki ng pagsubok na kanyang dinarap. Sa buhay po natin, ano man yung pinagdadaanan natin, anumang laki yan, kaya po yan itumba pagkasama natin ng Diyos. Amen. Pagkasama natin ng Panginoon.
Lagi ko sinasabi, huwag natin gamitin ang ating mga mahal sa buhay na sasabihin natin, hindi ako makapag-church. Kasi, maliban na kung talagang mayroong nararamdaman. Pero kung mga lights lang naman na parang kaya mo naman, huwag natin itong gamitin na dahilan. Gawin natin yung kalooban ng Panginoon. Kasi ang kaaway po, lagi yan may ginagawa na para kontrahin yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. Gaya ang sinabi gaya ni Pastora, pag subukan mo hindi ka mag-church 1 week, 2 weeks, 1 month, hindi po talaga maganda. Hindi magiging maayos ang iyong kalooban. Hindi po magiging maganda ang takbo ng iyong pamumuhay. Dahil tayo po ay mahal ng Diyos. Pag ang anak po ay nalalayo, pinapalo po. Diba ang anak natin pag nagkakaroon ng medyo may pagsuway, pinapangaralan din natin. At kung minsan may kaunting disiplina na ibinibigay tayo sa ating mga anak. How much po kaya ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng buhay, binigay sa iyo ang lahat? Sa tagumpay po ni David, ang lagi niyang pinagmamalaki ay ang Panginoon sa kanyang buhay. Ang Panginoon po ang lagi niyang pinagmamalaki. Sabi niya, ibibigay ka sa akin ng Panginoon sa oras na ito. Bakit po ang ginamit niya ay tirador? Kasi yung tirador po ay nabibina, nahihina, na-a-adjust. Kasi tayo po ang dapat mag-adjust, hindi ang Diyos. Ang Diyos po ay nakapix na. Yun na talaga ang kanyang salita, hindi po yun mababago. Kaya nga pwede natin panghawakan ang salita ng Diyos. Tayo na po ang mag-a-adjust. Kung gusto mo makarating ng church, kung nag-uulan, balutin mo lang yung damit. Kung talagang gusto mo, makakarating at makakarating ka. Sabi nga ng isang preacher na pakinggan ko, gusto mong makarating sa langit, pero sa church na hindi ka makarating. Dito pa yan sa lupa. Paano na yung pangarap mo na gusto mong ibigay sa Panginoon? Gusto mong maabot yung pangako ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Ang sabi po sa Matthew 6:24, sabi po dyan, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Sino ba ang ating Panginoon? Sino ba ang ating pinaglilingkuran sa buhay natin? Nararamdaman mo ba kung sino ang nasa loob mo? At kung ano yung commitment mo sa Panginoon? Nararamdaman mo ba ito at ito ba ay kaya mong gawin sa pagmamahal mo sa Kanya? Hindi raw po pwedeng magsabay. Hindi natin pwedeng paglingkuran ng kayamanan at ang Panginoon na sabay. Pero tandaan ninyo, pag pinaglingkuran niyo ang Panginoon, idadagdag niya yung kayamanan. Pero pag pinaglingkuran mo yung kayamanan, mawawala ito sa iyo, pati ang Panginoon malalayo pa sa iyo. Ano po ng Panginoon pag nagmahal? Ayaw po tayong mapapalayo sa Kanya. Maramdam mo talaga, pag medyo napapalayo ka, kinakalabit ka ng Panginoon. Pinapaalala sa iyo ng Lord. Hindi po tayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Dapat po isa lang. Isa lang po dapat. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, kung ikaw ay malamig, sabi ng Panginoon, hindi ko kailangan ang maligamgam. Kung ikaw ay mainit, mainit. Kung malamig ay malamig. Salamat sa Panginoon. Pag tayo po ay naglingkod sa Diyos, mayroon po itong ibinibigay ng Panginoon na biyaya na hindi natin alam, pero nangyayari at nangyayari. Ang paglilingkod po natin sa Panginoon ay hindi po ito naaayon o hindi ito dahil lang sa ating mga nararamdaman. Kasi pag ang paglilingkod mo ay ayon sa iyong nararamdaman, hindi po yun talagang totoong pagmamahal sa Diyos. Kasi pag medyo nararamdaman mo hindi mo pwede mag-church, hindi ka mag-church. Kasi ayon lang sa iyong nararamdaman. Pero pag talagang nandun yung commitment mo sa Panginoon, mag-church ka. Maghahandog ka ng papuri sa Panginoon. Paano ba natin ihahalin tulad ang kaharian ng Panginoon?
Ang sabi po ng Matthew 13 verse 44, ang sabi diyan, ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinapunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibininta ang lahat ng kanyang ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. Ganun daw po ang kaharian ng Diyos. Example ng Panginoong Isus. Panginoong Isus ang nagkwento niyan. Ano ba yung meron tayo? Pag na-encounter mo na ang Panginoon, na-encounter mo na ang Diyos sa buhay mo, dapat pahalagahan mo ito. Sabi niya, pinagbili niya ang kanyang ari-arian at binili ang bukid na yun. Ganun po yung pagmamahal natin dapat sa Panginoon. Alam ko marami tayong mga gustong gawin, marami tayong mga kinabibisihan sa mundo ito, pero higit natin bigyang halaga ang pagmamahal natin sa Diyos. Kasi mayroon po talagang tagumpay sa pagmamahal natin sa Panginoon. At mayroon po itong biyaya talagang ibibigay sa atin. At nararamdaman ang po natin. Nararamdaman natin. Kayo ba, nararamdaman niyo ba yung mga biyayang binibigay ng Diyos sa buhay niyo? Pansinin muna ninyo sa sarili ninyo, sa pamilya ninyo, sa tahanan ninyo, ano ba ang pagbabago? Nararamdaman mo, simula nung ikaw ay maging Kristiyano, simula nung ikaw ay tumutok sa Panginoon, ano bang pagbabago ibinibigay ng Diyos sa iyo? At pag minsan ikaw ay nagkakaroon ng panghihina, nagtatamlay ka sa paglingkod sa Panginoon, ano bang nangyayari sa buhay mo? May pagbabago ba? Dapat mapagmasid po tayo, marunong tayong makiramdam. Bakit ngayon parang kulang yung mga, parang hindi sapat yung aking mga natatanggap o mayroong mga bagay na hindi ko maintindihan. Nagkakaroon na po ng pagdududa sa puso mo yung kakayanan ng Diyos na gustong gawin sa iyo. Nagkakaroon na po ito ng negatibo sa iyong puso. Yung isang maputing bagay, pag nagkaroon ng tuldok na napakaliit, ang nakikita po yung maliit na tuldok. Yung napakalaking maputi, hindi napapansin. Sinasabi, ang puti sana kaya lang may isang mali dyan. Kahit yung parang tungaw lang. Naalala ko tuloy yung kwento ni Juan, saka si Pedro. Binasa nila yung papel nila sa kanilang teacher. Sabi, saan yung drawing mo dito, Juan? Nagtultok lang si Juan. Sabi niya yan, ma'am. Ay, anong animals to? Tungaw po yan. Ganun siya kabilis mag-isip. Isipin mo yun, ang laki ng papel, pero nakita yung napakaliit. Sa buhay po natin, yun po ang nakikita. Kaya alam nyo, tayong mga Kristiyano, gusto ng kaaway na mayroon tayong mailagay silang kahit tultok lang. Kahit napakaliit lang. Kasi yun na yung gagamitin niya para ikaw ay ipasundin sa kanya, pre-map ka niya. Ay ganito gawin mo, ganitong gawin mo. May mga bumubulog na sa'yo. Dahil lang sa napakaliit na yun, doon ka nabibisi sa maliit na yun. Lagi mo naiisip yun. Pag suot-suot mo na yung damit mo, napakaganda. Kung nakita mo may mansyang maliit, ayaw mo nang tumuloy kasi kitang-kita kahit maliit lang. Yun po ang gusto ng kalaban natin guluhin. Kaya sabi ng Panginoon, yung isang taong yung nakakita ng kayamanan doon sa bukid, umuwi siya. Tinapunan, umuwi siya, pinagbili niya ang kanyang ari-arian at ibinili ang bukid na yun. Tayo po, nang tayo ay tumanggap sa Panginoon, ano ba yung mga bagay na ibininta mo na? Ano ba yung mga bagay na dapat mo itinanggal na at ipinalit mo na yung kalooban ng Panginoon? Baka naman yung mga bagay na nasa iyo, isinanglang mo lang at ngayon isa-isa mo na ulit tinutubos. Isa-isa mo na ulit binabalik sa sayo. Yung mga bagay na dati ay kinalimutan mo na. Dati ay hindi mo na ginagawa. Dahil pinahalagahan mo ang salita ng Diyos. Baka naman yung mga bagay na isang lamo lang at muli mong kinukuha. Sino po ang Diyos sa buhay natin? Sino po ang Panginoon natin? Ang Diyos ba o yung mga bagay na nasa iyo, dati na kinalimutan mo na, muli mo inaalala? Para bang sa Facebook, in-unprint mo na. Linak mo na, pero lang makita mo, in-unprint mo ulit. Kasi first love mo eh. Di mo malimut-limutan.
Yung mga bagay na pag-scroll mo, nadaanan mo, yan. Oh, hindi mo malimutan. Gusto mo, ito pala ang ano niya sa Facebook. Lagi mong naalala. May asawa ka na lahat, pero yun pa rin naisip mo. Nakita mo lang sa Facebook. Naalala ko talaga ng mga bata. Kami tuntun. Ilang years na, 50 years na, naalala mo pa? Hindi mo malimutan. Binabalikan mo pa. Sana po magmumpo na tayo. Ang Diyos po ang gawin natin personal. Ang Diyos po ang gawin natin Panginoon sa buhay natin. Siya ang ating paglingkuran. Ang sabi ng Panginoon, ang taong babago-bago ng isip ay parang alon sa dagat. Hindi alam kung saan ito dadalhin ng hangin. Mag-concentrate po tayo kung saan talaga tayo dinadala ng Panginoon. Kung ano talaga yung layunin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Para po makamit natin yung gustong ibigay ng Diyos. Gustong-gusto nang ibigay ng Panginoon. Pero alam, bakit hindi ako nasa puso mo? Bakit ako anak ay nasa nguso mo lang? Yan sinasabi, Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Yan sinasabi, tulad ng bibig, kabig ng dibdib. Diba? Ayaw ko na sa kanya, pero deep inside, gusto pala. Sana po, totoo tayo na nagmamahal sa Diyos. Totoo tayo sa ating Panginoon. Totoo tayo na nagmamahal sa Kanya. Amen. Sana po ganun yun. Huwag po tayong magdalawang isip. Sikapin natin na ang Diyos po ang ating paglingkuran. Siya ang gawin natin Panginoon sa ating mga buhay. At may isang talinghaga po kung sinabi ang Panginoon sa Matthew 13 verse 45 to 46. Ang sabi po diyan sa 45, 46, ang sabi po sa 45 at sa 46, ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makita niya ang isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas niya. Ano po yung perlas? Yun po yung ilaw na ibinigay ng Diyos sa atin. Yun po yung ilaw na nagiging tanda ng Panginoon sa atin. Kahit tayo na hiwa-hiwalay, nasa malayong lugar, tayo pong lahat na may isang butil ng ilaw. At yung ilaw na nakakunik sa Diyos, nakakunik po yan sa Panginoon. Isang pindot lang ng Panginoon, kita niya agad ikaw. At isang pindot lang ng lahat tayo marireceive ng Diyos. Lahat tayo darating sa Kanya, lahat tayo makukuha niya, lahat tayo darating doon sa Kanyang templo o sa Kanyang kaharian na inilaan niya para sa atin. Yun po yung perlas na napakahalaga na dapat natin nasahin, dapat natin bigyan ng halaga sa buhay natin. Sa buhay po natin, ang pahalagahan natin, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ang sabi ron, pininta niya yung may mga maliliit din siya, mga perlas, pininta niya lahat. Ang kanyang mga kayamanan at binili niya yung perlas na yun. Sana po yung ating mga ari-arian na kung binigay sa atin ng Panginoon, huwag sana yun maging dahilan ng ating paglayo sa Panginoon o ng ating pagtabang sa paglilingkod sa Diyos. Huwag sana maging dahilan yung 100K, 200K na ikaw ay malayo sa Diyos. Tandaan ninyo, pag kayo papalapit sa Panginoon, tutuplihin ng Diyos yung pera mo. Mas ibibigay ng Panginoon yung pangailangan mo. Mas bibigyan ka ng Panginoon ng pagpapala na kailangan mo na aayon sa iyong kailangan.
ikaliligtas mo. Hindi kayo papahamak ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ganun po kabuti ang Diyos sa buhay natin. Pag inanasa natin na makamit yung gusto mo para sa Kanya at yung gusto niya para sa iyo, dapat po magkunik yun. Dapat po palagi pong magkasama yung ating pagmamahal sa Diyos at yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Dapat po pinapahalagahan natin ito. Bahala na ang Panginoon sa mga pangailangan natin. Huwag mo masyadong pagurin ng iyong sarili. Huwag naman yung 24 hours lang ang binigay ng Diyos sa iyo isang araw, 23 hours ka na nagtrabaho. Isang araw na lang, kinakailangan mo ng tuburan yung mata mo kasi hindi ka na makatulog sa sobrang puyat mo. Tapos pa nagkasakit ka, nagre-reklamo ka, Panginoon, pinabayaan mo ako. Anak, di kita pinabayaan. Binigyan kita ng 24 hours, 8 hours lang para sa trabaho. At sa akin dyan, 2 hours lang na. Ang Panginoon po ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Sana po bigyan natin halaga yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Bigyan din natin yung pagiging Kristiyano natin. Sabi ni Pastora kanina, huwag kang mahiya. Naipahayag, I'm a Christian. Kristiyano ako. Pupurihin ko ang Diyos. Sasambahin ko ang Panginoon. Sana po yung perlas na gusto ng Panginoon na ibigay sa atin po itong makamit. At ang sabi po sa Kawikaan 8 verse 34, mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Sana po dyan tayo palagi nakikinig, laging nag-aabang sa gustong ipagawa ng Diyos. Laging nakatuon doon sa Panginoon ng ating paningin. Lagi tayo naghihintay ng sasabihin ng Diyos sa atin. Lagi tayo nakaantabay ano ba yung gustong ipagawa ng Panginoon sa atin. Hindi yung iniisip natin, ano ba yung dahilan ko pag pinabihan ako ni Pastor? Ano kayang, Brad, ikaw yung mag-ano saan? Lord, nanalangin pa. Ano ba yung dahilan ko? Sana po, kami po, hindi kami magsasabi sa inyo kung hindi rin kami sinabihan. Sabi niya, kung ang Panginoon nyo yung Panginoon ko, susundin nyo ako. Pag hindi nyo ako sinunod, ibig sabihin, hindi nyo rin sinusunod yung nag-uutos sa akin. Sabi ko nga, pag ako ba ang nag-uutos sa isang tao at pinapunta ko sa isang tao, kung hindi siya pagbigyan, sino ba ang magsasabi na, ba't hindi ako pinagbigyan? Yung bang inutusan ko? Hindi, yung nag-utos. Sana po yung tingin natin nakasentro sa Panginoon. Nakasentro sa Diyos ang ating paningin. At sabi po sa Kawikaan 8:35, sabi po diyan, pagkat ang makasumbong sa akin ay nakasumbong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Hindi po basta ang makasumbong sa Diyos. Nasumpungan po natin ang buhay. Yung tunay na buhay na ibinibigay ng Panginoon. At ang buhay pong ibinigay ng Panginoon ay mayroong pong kasaganaan. Kasi ang sabi niya, ibigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya sa mundo nito. Pag nakamit lang natin na yung pangalawang buhay, kulang po. Dapat dito pa lang maranasan natin yung buhay na binibigay ng Panginoon. Ang lahat po ng yan ay ayon sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Pag tayo po'y nagtiwala sa Diyos, ibibigay ng Panginoon sa iyo. Ang isa pong tapat na alipin o tauhan, pag nakita ng kanyang amo, hindi po yan binibitawan. Doon sa amin, meron doong inchik. Yung mga tauhan niya na tapat sa kanya. Sabi niya, huwag ka alis. Taktak ko yung sweldo. Dagdagan ng sweldo, huwag lang umalis. Pag ganun, paalam ka ng paalam para palaki ng palaki ang sweldo mo.
Buwan-buwan ka magpaalam, tingnan mo kung talagang Paalisin ka na. ano. Baka kasi gano'n ang gawin natin sa Panginoon. Kung mamahal ka ng Diyos, araw-araw ka na lang may gusto. Lord, ito naman, ganito naman, ganito naman, ganito naman. Tayo yung nangihingi, tayo pa yung nagkukuman kung anong gusto natin. Mag-pray na tayo para ibigay ng Panginoon. Patuloy po tayo magtiwala sa Diyos. Ibibigay niya yan sa atin. Huwag kang mag-alinlangan. Panginoon na ang bahalang magbigay. At alam po ninyo, ang sarap nung hindi mo ini-expect biglang dumarating. Nagugulat ka na lang. Kaya nga pag ako wala ng pera sa bulsa, alam ko may darating ng malaki. Kasi di ba yung pag ikaw ay wala na, mga 25, ubos na yung sahod mo, pag 30, happy din. May pera ka na kasi sahod na yan. Tandaan nyo, pag paubos na yung pera mo, alam nyo, may darating na blessing. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, patuloy lang po tayo. Alam ng ating Diyos, alam niya kung sino ang kanyang pagpapalain. Alam niya kung sino yung tapat niyang mga anak. Hindi yan magkukulang. Patuloy niya tayong pagpapalain. At ang sabi po sa last verse, sa Kawikaan 8:36, ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ang hindi raw po makasumpong sa Panginoon, sarili ang sinasaktan. Kasi pag wala ka sa Diyos, gagawin mo yung lahat ng gusto ng iyong laman. Pag uwi mo, imbis na ang tingin mo isa lang, nagiging dalawa. Kasi ano ka na, iba ng pakaramdam mo. Kaya nahihilo ka na. Kasi pag wala po tayo sa Panginoon, maaari po tayo mapahal. Maaari po tayong malihis ng landas. Kaya lagi po natin panghawakan ang salita ng Diyos. Sa buhay po natin, ang tagumpay natin, walang iba kundi ang Diyos. Diyos lang po talaga ang tagumpay natin sa ating mga ginagawa. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya ng tagumpay sa bawat isa sa atin. Alam niyo, naka-prepare na. Sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung sasakyan na galing kay Liway ay nagagamit ngayon. Nakakapunta to sa mga gawain. Pag pinagpala tayo ng Diyos, magbigay tayo ng oras sa Kanya at dadagdagan po yan ng Panginoon. Dadagdagan niya ng Diyos, tandaan ninyo, ano man yung gusto nyo, kumapit ka sa Panginoon. Pahala na ang Panginoon dyan. Aayusin niya ng Diyos sa iyo. Kung kailangan mo, aayusin niya ng Panginoon. Maranasan mo yung mga, ang sarap tumanggap ng blessing na hindi mo naman, baga may mga blessing kasi na dumarating lang, hindi mo akalain. Yung bang ipatatawag ka sa isang area at may ibibigay sa iyo. Yung bang may mga taong nahihipo para bigyan ka. Pansinin mo, nung naglilingkod ka sa Panginoon, ano ba yung mga binigay ng Diyos sa iyo? Pag ikaw ay lumuwag ang paghawak sa Panginoon, ano ba yung mga bagay na nagkukulang sa iyo? Pansinin mo yan. Pag mayroong nagkukulang sa iyo, mahal na mahal ka ng Diyos. Ibig sabihin, gusto niya, muli kang tumikit sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, gamitin mo yung kapangyarihan ng Panginoon, labanan mo yung mga gustong ibigay ng kaaway sa iyo. Pabagsakin mo siya. Manindigan ka sa pagmamahal mo sa Diyos. Manindigan ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Gawin po natin yung tunay na paglilingkod sa Diyos. Siya po ang ating Panginoon. Siya po noon, ngayon at magpakailanman. Lahat po ng nagtiwala sa Diyos, pinagpala. Lahat po ng nagtiwala, pinagpala. Wala ka pa namang pera, pero pinagpala ka. Pinagpala ka sa mga mabait mong kaibigan. Pinagpala ka sa iyong kalusugan. Pinagpala ka sa mga bagay na mga gusto mo. Hindi, wala pa naman yung talagang napakalaking pera, pero nararamdaman mo yung pagpapala ng Diyos sa iyo. Dumarating sa iyo yung pagpapala. Magugulat ka na lang, may mga gagawin ng Diyos. Pakiramdaman mo lang sa sarili mo, ano yung mga ginagawa ng Panginoon sa iyo. Bakit may mga bagay na nangyayaring gano'n? Bakit
Lord, bakit ito nangyayari? Samantalang, hindi mo ini-speak. May mga ginagawa ang Panginoon kung paano nangyayari yun. Tanging Diyos lang po ang nakakaalam. Kaya sa buhay natin, sa ating paglilingkod sa Panginoon, ikaw ang makakapagsabi, sino ang iyong Panginoon? Sino ang iyong Diyos? Sino ba yung mahal mo? At sino yung totoo pinaglilingkuran mo? Sa buhay po natin, gamitin natin yung pagmamahal natin sa Diyos na yung paglilingkod natin 100% po sa Panginoon. Alam ko kayong lahat pinagpala na ng Panginoon. Amen. Pinagpala na kayo ng Panginoon. At nakaprepare yung lahat na ibibigay ng Diyos sa iyo. Dahan-dahan mo makikita yan. Makikita mo. Napakalaki po ng blessing na ibibigay ng Panginoon ngayong 2025 sa atin dito sa Bible Church. At merong 5 tao talaga na ipinakita ang Panginoon sa akin na magiging milyonaryo ngayong taon sa Bible Church. Hindi ko alam kung sino sa atin. Pero maliwanag kong pinakita ng Diyos. At pinakita rin niya kung gaano malaki yung templo na ating paglilingkuran sa lugar na ito na ibibigay ng Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon. Alam ko, kaya nakikita ko dahan-dahan na naalala ko nung nakaraan nag-testimony si Sister Evelyn na si Brad Ely gustong kumuha ng taxi. Praise God. Yan ang mga gusto kong mga puso't kaisipan dahil mayroong kang pananampalataya sa Diyos. Pero pag nag-testimony ka, gusto kong ibigta na yung ano ko kasi gusto ko magbili na lang ng maliit. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos sa inyo. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang kalooban ng Diyos sa atin, tayo ay makilala. Makilala ng kanyang mga anak at pinagpala. Lahat ng may tiwala, pinagpala po ng Diyos. Amen. Tandaan ninyo, pinagpapala ng Panginoon at titiwala sa Kanya. Sarap po magtiwala sa Panginoon. Kaya ngayong pananalangin, tuloy-tuloy ka lang panalangin. Kuminsan parang wala lang, parang ordinary lang naman. Parang nakaraan, ganito rin pray kami, parang wala lang. Pero hindi nyo alam, may ginagawa ang Diyos. Amen. May ginagawa ang Panginoon. Nangungusap siya. Nung nangailangan ako ng pera nung nakaraan, na mag-i-start ng chemo si Paul, nangungusap ang Panginoon. Taga-ibang bansa pa ang dinala dito para magbigay ng pang-chemo. Amen. Ganun talaga ang Diyos eh. Kahit malayo yan, kaya yung papuntahin ng Diyos sa'yo. Siya pa ang gagastos para makarating lang sa'yo yung ibibigay ng Diyos sa'yo. Hindi po magkukulang ang Diyos. Sabi ko, Panginoon, lahat ng mga bagay na pinagdadaanan mo, Panginoon din po ang magbibigay niyan. Kaya pag kilala mo ang iyong Panginoon, alam mo, mayroon kang tagumpay sa buhay mo. Diba? Pag yung mga tao dito na may mga, ang kanilang boss ay alam nila na matataas ang katungkulan. Pag grabe yung iba ako, si Mayor ang boss ko. Ito pinagmamalaki nila. Tayo, mas higit doon ang pinaglilingkuran natin. Kasi Kanya ang lahat. Kaya bumibigay ng Panginoon sa atin. Salamat po sa mga salita ng Panginoon sa umaga ito. Sana po kilala natin ang ating Panginoon. Sino ba ang Panginoon ninyo sa buhay niyo? Sa pakiramdam ninyo, sino yung nasa loob ninyo? Sino yung laging nangungusap sa inyo? Pag wala na po diyang nagkukurek sa inyo, kumapit kayo sa Panginoon. Pag walang nagkukurik sa iyo, pag nakakagawa ka ng hindi tama, tapos walang nagkukurik sa iyo, matakot po tayo. Pag walang nagtutuwid sa iyo, parang sa pamilya, pag hindi ka kinukurik ng magulang mo, hinahayaan ka lang, bahala ka kung saan ka pumunta. Tandaan mo, hindi ka na tunay na mahal. May pagbabago na sa iyo dahil may ginawa kang hindi tama. Ang magulang minsan, ganun din eh. Pag napakasutin ng anak niya, hinahayaan din talaga para maranasan niya. Kaya pag tayo po ay nakakaramdam ng hindi parang wala na lang, walang conviction sa iyo yung nagagawa mo, mag-alala ka. Pero pag nandun yung
pagpaalala ng Panginoon sa iyo. Minsan may lakad ka, pupuntahan ka, may pupuntahan kang mahalaga, bigla kang nagkasakit. Isipin mo, bakit ngayon pa ako, Panginoon, nag-pray naman ako na makarating ako ron. Baka hindi kalooban ng Diyos yun. Baka mayroon doon ikapapahamak mo, kaya ka hindi pinapunta ng Panginoon. Kuminsan po yung karamdaman, blessing po sa atin. Naalala ko tuloy yung magti-training ng doon sa aming lugar. Magti-training ng sundalo. Ay papunta sila sa bayan para lumas, sinalit ng tatay. Nahulog sa kabayo, napilayan. Hindi nakapunta sa umiiyak. Hindi nakapunta sa training. Yung lahat ng kasamahan niya, nakapunta na sa training. Sila ay mga kabataan ng time na yun. Hindi siya nakapunta. Makalipas sa mga ilang taon, mga 1 year, 2 years siguro, nabalitaan na lang, dinala sa Mindanao yung kasamahan niya, walang nakauwi. Walang nakauwi. At pangalawang tawag ng mga kasundaluhan doon, nakasama siya. At na-destino siya doon din sa lugar malapit sa amin. Mayroon pong pagliligtas ng Panginoon na hindi po natin kayang unawain. Mayroon pong pamamaraan ng Panginoon na hindi natin kayang unawain at hindi maabot ng ating kaisipan. Pinag-pray mo, pero bakit ganun ang nangyari? Yung pala mayroong plano ang Diyos sa'yo. Kasi iingatan ka pala naman. May pag-iingat ang Diyos. Bakit ganito nangyari? Ito yung pala ayaw kang paalisin ng Panginoon time na yun. Kasi kailangan kang maligtas. Salamat sa salita ng Panginoon. Sana po ang Diyos natin, siya po ang patuloy natin paglingkuran. 100% po. Kaya pag kayo mayroong karamdaman, huwag kayo magtampo sa Panginoon. Ang Diyos na ang bahala. Siya ang magpapagaling sa iyo. Kung kailangan magpagamot, Panginoon pa rin ang magpuprovide ng pangailangan mo. Ibibigay pa rin ng Diyos yan sa iyo. Kaya salamat sa Panginoon kasi kung minsan yung karamdaman ang ebidensya na kasama mo ang Diyos. Kasi pag wala kang karamdaman, minsan hindi ka tumating sa Panginoon. Hindi ka tumatawa pag puro ka pera. Ang pera po, gusto ng Panginoon gamitin natin sa paglilingkod sa Kanya. Kasi marami pong nagsabi na pag ako ay may pera na, maglilingkod ako sa Diyos. Pero nung magkapira, nalayo sa Panginoon. Nawala sa Panginoon. Marami pong ganun. Yun po yung sinasabi, pira na ang kanyang Panginoon. Kaya po ibigay nito sa atin ang pagpapala. Basta tayo po ay may tiwala sa Panginoon. Maraming salamat sa kanyang mga salita ngayon. Tayo po yung manalangin. Father God, salamat po Lord sa iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. Pagpalain mo yung mga anak ng Panginoon. Ikaw po ang tunay na Panginoon namin, Lord. Salamat po, Lord. Dahil alam ko, ibibigay mo, Panginoon, ang lahat ng aming pangailangan ayon sa iyong kalooban naman. Pangunahan mo kami, Lord, at ang bawat anak mo, Panginoon, sa lugar na ito, ingatan mo, Lord. Salamat po, Ama. Pagpalain mo yung mga salita. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord.